Ang Biblia isulat uban sa lamdag sa Dios aron gamiton sa pagtudlo, pagsaway ug pagpadlong kung unsaon pagpuyo nga mahimong maayong Kristohanon. Nalukad live gikan sa San Miguel Cable TV, Channel 2, Radyo Hagna 100.9 FM, Teleradyo. Ania si Brother Edsel L. Closet sa programang Biblical Commentary. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Almighty Father, we praise and glorify your name at this very moment for this another wonderful day and a very special day for us here in our town Hagna, June 28, another day for our forgiveness, another day for our healing, miracles, multiple blessings, peace and happiness, enlightenment, another day for our conversion and even our salvation. And to the Father, we welcome Padre Pio of Petrelsina to be here in our town Hagna as what you will do, Father, for this town. We believe, we accept ng tanang pangitabo, Almighty Father, di ining maong lungsod, imo ng kabubuton, because we believe that you will do something for this town. Father, we believe and claim that we are blessed kay kami ang imong gipili nga padalahan ni Padre Pio ni ining adlaw ang healing sent sa Iglesia Katolika. Father, in Jesus' powerful name, with the faculty given to me by the Roman Catholic Church, I rebuke, cancel, command all evil spirits, sickness, diseases, troubles, pains, hatred, to get out from our minds, from our hearts, from our bodies, from our families, from this place, and come to the foot of Christ. In Jesus' powerful name. Father Almighty, I pray for this earth. You bless our Presidential Senators, Congressmen, provincial officials, municipal town officials, barangay officials, Department of Justice. Give them guidance and enlightenment. I am also praying, Father, for our Pope Benedict XVI, Cardinals, Archbishops, Bishops, Dapilang Bishop Noel, nga dunay gibati, Bishop Medrus of Tagbilaran, Kaparian, Deacons, Seminarians, lay evangelizers, prosperity, expansion, growth of the Catholic charismatic community that you are entrusted to us. Give us more people to testify, Almighty Father, that you are alive and powerful in our community. Father Almighty, I submit, I entrust everything to you today, according to your will, according to your desire, according to your plan. As I pray for GD Kaligan Foundation, Radio Hagna, Chapter Charles 6, DYTR, DYDL, Hatip Imubay, Radio natin Hagna, Radio natin Cagayan de Oro, DYGP Hagna, Bostanda, Newspaper of Tagbilaran City, Bohol, Balita Daily News of Trinidad, Bohol, as well as, Almighty Father, a new negotiation of Mindanao Daily News. Thank you, Father, for another opportunity that I can deliver your message through print media via Mindanao Daily News. Father, thank you for this another opportunity, as well as our CSRM website and our incoming satellite broadcast. I pray, Father, for the activity today here in Hagna, the visitation of Padre Pio, and tomorrow, Father, diya sa Paina Open Ground, o karong Sunday, July 1, sa Hagna Municipal Gym, ng atmosphere weather 1, dili mao'y makababa Ginoo sa among paghimaya, pagadaig diya kadimo. Father, I pray also for September 23, a concert for a cause, for our mass media equipments, in coordination of GD Kaligan Foundation. Father, bless that day. Naunta Ginoo matuman ang among mga tinguhag mga damgo alang sa imong kadayganan for our evangelization ministry. Father, you may forgive those who are in purgatory, bring them into heaven. As I pray, Father, that you may can and cancel the course of its bloodlines. Deliver us from sins, deliver us from evil spirits, protect us from disgrasya, calamities, bad people. Here we are surrendering our will that your will be done. I pray, Father, na tunay utang sa bangko, tinda, negosyo, calamities,
Father, iiway mi niining kalibutana. I pray, Father, financial abundancy. Father, I pray also protection to each one of us sa among mga lakaw, blessings of the love offering, solution of our problems, enlightenment of all students, blessings of business, profession, resources, farm, animals, blessings of opportunity to work, those who are asking employment, blessings to pass examination, enlightenment, job promotion, blessings of visa, passport, people in abroad, to those who are dreaming to work in abroad, blessing of all pregnants, little children, to those who are dreaming to have a child, blessings of family peace between husband and wife, parents and children, binalay masamo nga tos lang ugangan, blessings of our spiritual healing, psychological healing, emotional healing, mental healing, family healing, even our physical healing and spiritual healing. Father, panalangini ang nag-birthday nining adlaw labi ng akong anakon, si Sagusoy Umadi, Father of Canulao. As I pray also, Father, for San Juan de Baptist Academy, nga doon na sila'y alumni nga fellowship, Almighty Father, panalangini sila, dasiga sila. Father Almighty, I pray also, alang sa na nag-offer og mga sakyanan for this ministry, imon tas lang pakit-unamahan, nga ang ilang mga pagbudlay o pagpaningkamot adun nagibunga. Father, I pray also for those who are in the hospital, palimalay mga bedridden, labi nang natunawad anas kadasing paglaom silang kinabuhi. I pray for those who have hydrocephalus, mental disorder, brain cancer, brain tumor, brain blood clot, sakit sa dila, gam, sakit sa dalunggan, katarat, glaucoma, pterygium, sinusitis, skin diseases, sakit sa goiter, anxiety, encephalitis, pharyngitis, throat illness, throat allergy, throat cancer, heart illness, heart enlargement, liver illness, lung illness, ulcer, abdo illness, kidney infection, dialysis, UTI, intestinal problems, adrenal problems, Dunlap reproductive illness, prostate illness, appendicitis, rheumatoid, gout, cholesterol, uric acid, bowel movements, leukemia, all types of cancer, tuberculosis, Alzheimer, stroke due to cholesterol, high blood, diabetes, paralysis, disabled, vein stenosis, muscles, illness, spinal problem, pneumonia, fever, ubo, cold, sakit sa dengue, hypertension, anxiety, pneumonia, bugon sa tiyan, sakit sa cholera, atay, moranas, cultism, diwalan, barang, tunglo, dilang, amalawon, infection, broken bone, anemia, mayuma, cyst, bukol, operation, infection, osteoporosis, ugaw nga dugo, hepatitis, virus, bacteria, malaria, varicose, disease, insomnia, panot, asthma, sakit sa matrix, pattern, bronchitis, dysmenorrhea, scleroderma disease, anong diseases of our bodies, I rebuke you. Come to the foot of Christ. You are now defeated. Horam is your Diyos, et Bali Sagrado Jesus, Beati Saltilok Mundi, Amen, Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Holy Spirit, come fill this place with your power, wisdom, conversion, and healing. Santa Maria, San Jose, San John the Baptist, Padre Pio, Paul Anthony, Ubansab, the Blessed Inaguira, Blessed Pedro Calungsod, Blessed John Polisican, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Perez, San Roque, Ezekiel Moreno, Ubansab, de San Tony Padua, Tony Abad, San Agustin, San Jerome, San Pablo, all saints, archangels, mga apostoles ng tanan, among kaliwatan nga nas langit, dalhang among mga pangamuyo uban sa libuang katawan nga nagigiusa ni ini maong pangaliya, alang sa among kapasayloan, healing, milagro, panalangin, enlightenment, even sa among dasdag sa kakaluwasan. Please bring our prayers to God as we praise our Almighty Father in Jesus' powerful name. Amen. Hallelujah. Ang atong ebanghelyo ni ining adlaw kinutdugikan sa ebanghelyo sumala ni San Mateo kapitulo 7 21 ngadto og 29. Dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo makasulod sa gingarian sa langit, kundili kadto lamang nagtuman sa kabuton sa akong amahan nga tuwa sa langit. Kamabot ng adlaw sa paghukom, dagan unya ang buingon kanako Ginoo, dili ba sa imong ngalan nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios ug pinaagi sa imong ngalan ginginlan namo ang mga yawa ug naghimo kami dagang mga milagro. Apan ako moingon unya kanila, wala ako makailag kaninyo, pahawa kamong makasasala. Busa ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug nagtuman diini,
may sama sa usa ka tawo nga malamon nga nagtukod siyang balay diha sa bato. Sadyang mibundak ang ulan ug mibaha ang mga suba, ug ang hangin miapak ug mikusukuso niadtong balaya. Wala kini matumba, kay natukod man diha sa bato. Apan ang tanan nga nakadungog sa akong gisulti ug dili magtuman diini may sama sa sakataong buang-buang nga nagtukod siyang balay diha sa balas. Sadyang mibundak ang ulan ug mibaha ang mga suba, ug ang hangin miapak ug mikusukuso niadtong balaya. Natumba kini og nagunog. Sa pagkuman ni Jesus ug sulti diini mabutanga ang mga tao, natingala siyang pagtulunan, kay gibanan maggahom ang iyang pagtudlo ug dili sama sa ilang mga magtutudlo sa balaod. This is our gospel for today, and this gospel is divided into lessons. Nining duha ka mga punto. Ang usa kining ningon si Kristo nga wala ako makaila kaninyo. Ang usa nga punto, ang duha ka tawo nga nagtukod og balay sa kasiklaseng pundasyon. But before going sa atong ebanghelyo, you know what? Today, maoy pagbisita sa atong gipaabot nga healing sense sa atong simbahang Katoliko. Walain si Padre Pio of Pietrelcina, nga sa buhi pa ni si Padre Pio, kabalo mo, nanisay samad siyang kamot ug tiil. Kini mga samara, mo ni tawag atong stigmata. Maangkon lamang kini sa mga tao nga pinakaduol ug pinakasuod na Diyos Ginoo. Sa ato pa, si Padre Pio nakaambit ni ining gitawag natong stigmata. Tuna siyang pagkabalaan nga pagkapari. Then, kabalo mo, generally speaking, kini si Padre Pio, ang tanang sakit kung atong tanawon, kunya mayog sakit nga ordinaryo, sakit yung dagko, naa siyang lawas mitapot. O gani, hapit na siya mamatay sa makadagang higayon, tungod sa dili maayong dagan sa iyang panglawas. You know what? Kining maong senaryo, ako ning marilit sa kinabuhi ni Apostol Pablo diya sa 2 Corinto kapitulo 12, city upward. Nga matod diya, apan aron dili ako mapoytas-on tungod sa dagang katingalaang mga butang nga ako nakita, yatagan ako og sakit kagigamit ni Satanas aron pagasol kanako aron dili ako makapagarbo. Sa magatul nagampo ko sa Ginoo ngayang kuhaon kining sakita, apan ang iyang tubag mao kini, igo kadimo ang akong grasya, kay mo samot kalig-on ang akong gahom kun luya ka. So, makita nato nga mato diri sa 2 Corinto kapitulo 12 city nga 9, si Pablo di ay dunay sakit. And you know what? This is also the same with Padre Pio of Pietrelcina. Masakit ni siya. Although he was or he is, kay ang iyang pagmilagro di naman sa buhi pa siya. When he was still alive, masakiton siya physically. Daghan siyang sakit, dili ordinaryo masakit kundi daghan siyang sakit. If you will study his life, the biography of Padre Pio of Pietrelcina, samang San Pablo, sumala diri sa 2 Corinto chapter 12, 7-9, masakiton sa si Pablo. Sado pa, si Pablo, si Padre Pio, doon ay gitawag nato og similarity, nga doon ay sakit. Then, kung atong i-relate kining maong senaryo, Padre Pio, si Pablo, makarita nga doon natay similarities sila. Ano yung very sure? The common similarity, ang pinaka-common nga similarity ni Pablo, ni Padre Pio ug sa tua, walain kining sakit nga naa sa tua. Because I believe all of us are sickly. Kitang tanan pulos ta na ay sakit physically. Even ako, honestly, I have also my own disease. From the word, this is not easy. Mo nang combination sa word, disease. Kanang itawag nato og this, not easy, is. Mo na ito, disease. Oh, all of us are suffering from different kinds of
diseases every now and then of our lives. Sa ato pa, si Pablo, si Padre Pio ug kita naatay gitawag og similarity. Common nga mao ang gitawag nato og physical diseases. Physical, what they call illness. Physical infirmities. Pero naidakong kalainan kung arita magisgot sa gitawag og spirituality ni Pablo, spirituality ni Padre Pio ug sa atua. Although physically pariyata ni Pablo ni Padre Pio, pero in terms of spirituality, speaking of spirituality, kanabang gilagmon sa atong koneksyon sa Ginoo, ang gilagmon sa atong pagtuo ngadto sa Ginoo, because according to Hebreo 11:6, ang atong pagtuo mao man ang dugukan sa atong koneksyon ngadto sa Ginoo. It is very clear, emphasized according to Hebrew chapter 11 verse 6, it says, walay makapaymuot sa Dios kung walay pagtuo, kay muduol sa Dios kinahanglan gayud mo tuo nga dunay Dios o gantihan diya ang nangita kaniya. Sa ato pa pariduting Badong Biniga, Badong Badi, kumusta? Nailiran niyo Taybuni, saulan tay tuto saulan, kumusta mo? May the Mighty Father bless you, tanang masakiton karon takda, na Carmentinho of Anda. Then condolence sa pamilyas mga kasukot na matay na gusto nilina ang atong pirming itimbaya. Siti Andres Pilias of Gindulman, Liberato Biniga of Sibilia, ayang buntag. O tay miming na Paping Castino, and even to na Juanita Octubre of Duero, kumusta? O tay Pilay na Rumi Oklida of Ginsularan, pagpalain sana kayo ng Diyos. And also here in Agna, na Salig Laura, kumusta? You're watching right now, na Maming Yurin, si Naninana Adyang Rancis, will pray also for tay Pingping Galiger. Kay Lucy Sagusay, good morning. Ondo Nunez, Karulumod, o Rosalinda Daguplo. And also to tay Titong Sailon, tay Bin Maban, tay Dudsville, at Torres 5, nay Toribia Kadabis, and nay Flaviana Galbiso, nay Pati Sabino, nay Liling Gallardo, tay Valentin Traya of Naatang. Oh, kumusta mo? Pagpalain sana kayo ng Diyos. I know you're watching right now. Uban pas mga dagang mga masakiton sa mga Taytiti o Nina Balaba of Canulao. Pagpalain sana kayo ng Diyos. Me, Padre Pio, pray for all of you. So, makita na to na kinidi ay kinabuhi ni Padre Pio o ni Pablo, doon ay similarity. O ang ilang kinabuhi, doon ay similarity sa tuwa. Pariyatang na yung mga sakit. Ang nakalay lang kay lawom kayong spirituality ni Padre Pio o si San Pablo. Unsa may prueba paglawom kag spirituality, kanabang lawom kayo ang imong kalambigitan between you and God. According sa testimony ni San Pablo, diya sa 2 Corinto 12:7, minsan nakakita sa kibulungang mga butang. In fact, 2 Corinto 12:2-4, 14 na katoy bilabay, kita siya taong gibayaw ngadto sa langit sa gitawag og katulong paraiso. Mao ni usas mga ebidensya sa gilagmon sa spirituality nga naa ni San Pablo. Nakita sa mga kibulungang butang, nakita sa mga wonders, mga tilimadon. Ug mausab kini ang nasinati ni Padre Pio tungod siyang spirituality nga lawom kayo ang iyang koneksyon sa Ginoo, tungod siyang dakong pagtuo, tungod siyang sincerity, loyalty, tungod sa iyang paghatag siyang kinabuhi sa Ginoo. Nakadawat siyang stigmata, samad sa tong Ginoo, mitapot sa iyang kamot duha ug siyang tiil. O kini mao ang usas mga lig-ong ebidensya nga lawom kayo ang spirituality ni Padre Pio. So, sa atong kinabuhi, na sinati ba nato ang Ginoo sa matag adlaw sa atong kinabuhi, mga milagro, healing, multiple blessings, peace and happiness, kay mao man ang mga parameters that you have what we call a deep relationship with God. Kanang gitawag nato og deep spirituality. Kung nakasinati kag mga milagro, hilig, panalangin sa imong kinabuhi, nga naman, tungod kay mao man sinati ni Pablo, mao man sinati ni Padre Pio, tungod na sa gilagmon sa ilang spirituality. Sa ato pa,
ang ato ding mga hiling milagro ug panalangin magdepende na kung unsa kalaw ang atong spirituality sa Ginoo. And the other side, matod sa Hebrews chapter 2 verse 4, ang mga himala, mga katingalahan, mga wonders, mga milagro, mao kini ang manifestations of God. Nabuhi siya. Mao ni pagpadayag sa Ginoo ipaagi niya giling milagro ug panalangin. That's why in our Catholic charismatic community, daga namang claims of healing, milagro, panalangin, although people are questioning, although people are criticizing, although people are not believing, some of them, because they are underestimating the capacity of God, where according to Luke 1:37, He can do everything. That's their prerogative, that they will underestimate our God. But you know what? Punishment is what they call prepared for all these people who are underestimating the capacity, who are underestimating the power of God. Okay, why they're questioning about healing, miracles, and blessing? In fact, maom din manifestations Ginoo nga naa siya buhi. Kana ding wonders nga nakita ni San Pablo, manifestation man na kag yubanan sa Ginoo. Kana ding stigmatang Padre Pio, manifestation man na nga buhi ang Ginoo sa kinabuhi ni Padre Pio. So baka na ato na sinabi nga kalipay, mga panalangin, mga grasya, mao ni manifestation. Manifestation means pagpadayag sa Ginoo nga buhi siya. See? Sa pa, we have in common with Padre Pio, Pablo, sakit, pero there is a great difference, big difference, in terms of our spirituality. Mao ni siya ang tinuod nga kahimtang sa tao. Natay in common pero nagbarita sa gitawag natong spirituality. My question to you today, kumusta ang inyong spirituality? Unsa kalawom ang atong koneksyon sa Ginoo? Unsa kalawom ang atong pagtuos Ginoo? Unsa kadako ang atong koneksyon ngadto sa Ginoo? Mao nay dako kaayong hagit ug pangutana sa atong tasag sa kakinabuhi karong adlaw. Kay kung nangita kag giling, sakiton karon, kita kag milagro, nangita kag panalangin, nangita kag grasya, unya imong spirituality walay ayo? Do you think that miracles, healing, blessing will come? No. Nga naman, ang milagro ug panalangin, manifestation man sa Ginoo, magdepende na sa imong spirituality. Kana bang imong inner connection sa Ginoo? Mao na si atong timanan. That's why in Mark 11:24 mayon si Kristo ug damoy pagtuo sa maglisos mustasa makahimo mo bisag unsa. Ano man, our faith within sa atong pagkakita. Mao man ang atong gitawag spirituality, kanang atong within sa atong pagkakita. Nga mituo ka Ginoo, miila ka, mihatag ka sa imong kinabuhi within. Nga doon na kay deep relationship, deep connection with our God. Makahimo ug mahimo ang butang nga imong gusto sa imong kinabuhi. With a very simple logic, nga naman, tungod kay you are connected. Why? Tungod kay maayo ang imong bonding relationships Ginoo. If you have that good relationship between you and God, mao na gitawag nato og deep spirituality. You got my point? Now, kung atong tanawon, si Pablo ug si Padre Pio na sakit. Unya kitang tanan na sakit, even si Brother Edson na sakit. Am I right? You get my point? Unsa may atong makita nining duha? Si Pablo gapas-as yang sakit sa tumang kalipay. In fact, nanudlo siya. Matod sa 5:18 sa unang Tesalonika, pasalamatin niyo ang Ginoo sa tanang higayon ug sa tanang may tabo sa inyong kinabuhi. Sa pa, in sickness, in good health, in peace and in troubles, sa tanang mga kalisdanan, angay ditang muduol ngadto sa Ginoo. Kay kanang maong buhat pagpasalamat na ngadto sa Ginoo. Ug maunay gi-apply ni Apostol Pablo sa iyang kinabuhi. But this is contrary to human being. Nga naman, kita ganahan ta magpresing, magdaig, maghimaya sa Ginoo, ganahan ta mga lagad kung natas maayong kondisyon, ganahan ta muduol og misa basta maayo lang kag gibati, pero galig na kay bationg gamay, sige kag pangitag alibay, sakit ang ulo, sakit ang tiyan, sakit akong gibati, di sa akong musimba, di sa akong mga charismatic, magpuyo sa kusbalay, kaya na ako'y gibati, you are doing wrong. Why? That is contrary of what St. Paul did sa iyang panahon. You got me? Naisakit ni si San Pablo.
Kay gituyo na sa Ginoo ang iyang sakit kay diya siya ma-purify, because when your body is suffering, your soul is purified. Mabitawng diyang nasakit ko. You know what? It was in my mind nga, Lord, why you give this to me? In fact, I'm serving you. Pero, you know what? Few seconds after I asked God about this, what they called happenings to my life, sadyang ako nang gipangutana nganong iya kong itagaag sakit nga sama ni ini nga naka-burden o naka-trap, nganong gialaw niya nga tagaan kog sakit siyawa sama ni kay categorically kana maging sakit basta nangalagad kas Ginoo, di magilagi kas Ginoo, siyawa man gina categorically. Ingon San Pablo, itagaan sa sakit ni Satanas o daalaw lang sa Ginoo, gialaw. I asked God why He allowed nga magkasakit ko. You know what? After asking that, after thinking that what he called scenario, pangitabo, you know what? It was in my mind nga dapat ti ay ang tao moagi og sakit. Dapat. Ngano? Ask me why. Kay once your body is suffering, your soul is purified. Kay Romans 3:10 ang tao makasamang yun. Musugot kag sa dili, makasamang yun ang tao. So pa, when your body is suffering, ang imo din sala maulip-ulipan sa imong gibati nga sakit. You got my point? Mo to realization na ako nakuha when I was sick last week, when I stayed only in my house for how many days. Wala gi ko mo report sa opisina, was ko nag-program dito ra ko. Simba ko man uli ko sa balay, pahuway. Rest. Diya na ko na nakitaan nga when your body is suffering, your soul is purified. Sa pagkiniding atong mga sakit, purification is tong kalan. In order that atong ma-fulfill ang atong mission. Can I prove to you this thing? Yes, si San Pablo na may sakit. Pero tanawa ninyo, si Pablo was a very successful servant of God, was a very successful apostle of God. He fulfilled his mission. Iyang na-fulfill ang iyang mission. Pero gapasan siya og sakit. And this is the same to the life of Padre Pio of Petrelcina. Namatay si Padre Pio, and the truth is, good news, wa man na madugta iyang lawas until today. Wala gina madugta ang lawas si Padre Pio. Anang sakit, halos naslawas si Padre Pio. Pero makita na to, si Padre Pio, nangalagad. Makita na to, si Pablo, nangalagad. Pero matinga ka anong naisakit. Matinga ka anong si Padre Pio, naisakit. Natinga maning uban, ingon. Si Brother Edsel, gaampog sakit. Iya, ano nasakit man. In fact, they're criticizing me. Pero di ay, kung ato ding i-look back, naitabo din yung Pablo, naitabo din Padre Pio, not only them, but there are many. Nga doon ay mga sakit sama ni San Roque. Naman ay samad, nga maayo. Pero si San Roque, kurusa lang niya ng tao, maayo sakit. Pero siya mismo na sakit. Nga no, the realization came to my mind when I was sick last week. Mao din gialaw sa Ginoo. Nga naman, 16:1 Kamakwatos proverb. Tanang paitabo sa purpose. When I stayed at home last week, dagan kayo misud sa kong utok nga mga pagtulunan. Nasamag barko, ang barko kinanglang ibradiro gyud na kay tiltilon, kay kundi na tiltilon, di na siya atimanon, mudako ang damage. Manisgas siya ng barko, malunod na, impas na ng crew, sud sa barko. Mao nang ibradiro ginang pugos. Likewise, ingani po ang tao. Masakit yun ang tao. I-allow ginas kino masakit ang tao. Nga naman, kay once your body is suffering for a certain infirmities, certain sickness, diseases, whatsoever, nga imong gibati nga dili ka isis imong lawas, your soul is purified. You got my point? Kabalo mo, kining maong kamatuoran nga akong gipaambit sa inyo ha. Mao ni dapat natong puy-an sa kinabuhi. Ngano? Tungod kay kitang tanan pulos ta na isakit. Tama? Si Pablo, si Padre Pio, si San Roque, uban pang mga balaan na ay mga sakit.
Pero, pangutana, simple. Mibuwag ba sila sa pagpangalagad sa Ginoo? Wala. Ug dako kay kining hagit na to, na sa ilang gibating sakit, sa ilang gibati nga pag-antos physically, silang pagpangalagad sa Ginoo, wa gid sila mulunga. Hangtod nakabot nila ang koronas kadaugan. 2 Timothy 4:8 ingon San Pablo, karon apit na nako makuha ang koronas akong kadaugan. Makita na to nga diin ang tao di ay nga nag-anto sa lawas, unya nangalagad sa Ginoo, kanang tawhana pasudlo naglangit. Igno, kun kining tawhana nagpadayon siyang pagtuo sa Ginoo, kun kining tawhana nagpabilin ang kalig-on sa iyang spirituality at ubangan sa Ginoo. Another evidence of what I am talking, si Job. Si Job, gisakit siya wa. Job 1, chapter 2. You got my point? Gisakit siya. But when Job passed sa pagsulay nga iyang nasinati, even iyang kawaling asawa, mikor sa Ginoo, gipatay ang tanang anak, kaptangan. When he passed, niya nang maong klayas, giulis Ginoo ang tanan nga iyang nawala. See? Ganuman, it was the purification time of Job. Therefore, logically speaking, this is a conclusion. All of us, human beings, will undergo, what they call, experience of what they call purification of our souls here on earth. Ang gamiton lang ang atong lawas. Sa ato pa, kining tanan natong mga sufferings, financially, kining atong mga experience nga mga problema sul sa pamilya, ang atong mga kaguliang, ang tanan natong mga trials, ang dagan kayong mga taong gaitok sa tuwa, purification ni sa atong tagsa ka mga kalag. Why? Because of the principle, when your body is suffering, when your body is weak, your soul is purified. Di ba? Mao man ni San Pablo. Sa 2 Corinto 12:19, sa diyang huyang ka Pablo, lig-on ka. Kay ana ipadagaya nako ang imong grasya. Unsang kahuyang nga? Lawas. But your spirit is very powerful and energetic. See? Mao man ni ang reality sa kinabuhi sa tao. Sa pa, my dear brothers and sisters who are viewing and listening right now, ang ato dayong mga nasinati, ang ato mga experiences, ang atong mga sufferings, ang atong mga problema, ang atong mga pagsulay, ang atong gipasan karon kasi klase man ta gipasan. Kani dayong mga pangitabua, gialaw ni Ginoo sa ato nga nangalagad, tigno na sa nangalagad kay mao dinhi ang purification sa atong tagsa ka mga kalag. You got my point? Purification of our souls. Believe me. Kung nangalagad ka, pero kung galing wa ka mangalagad sa Ginoo, and then you are suffering from a certain disease, and you are suffering from a certain problem, then you are not serving our God. That's another story. Maybe God is reminding you, every doses I city, Sirach 39:29-30, maybe God is giving you a punishment because you are hard-headed. You don't want to return to Him. You don't want to surrender your lives. In fact, Sirach 5:7, imong Biblia, isurrender ang imong kinabuhi, dili ugma, dili unya. Today, at this very moment, when you hear this program, surrender. That's biblical. Sirach 5:7. Isurrender ang imong kinabuhi. Kay once ang imong lawas ron nag-antos, once nakaproblema ka, once ang imong kinabuhi ron gubot paslukot, then you are not serving God. You are believing the existence of God. Then your spirituality is not what they call good. Ang imong spirituality is bad. Kay why correction ang imong kalag, lose ang imong correction sa Ginoo. I will tell you, God is reminding you. God is giving you awakening call. Ang nindoti ay, mag-antos ka, unya nangalagad ka. Nga naman, kay in that way, ma-purify di ang imong kalag. Nganong nakaya man Pablo, nganong nakaya man Padre Pio, until their death, nganong nakaya man ni San Luque, until their death, simple, tungod